part 2 ng ating pag-aaral sa individual eschatology. Ibig sabihin kung ano yung tinuturo ng scriptures regarding sa death and after death, and ganun din ay sa final state. Dalawang lecture sa intermediate state, dalawang lecture sa final state. This is lecture number 2 sa intermediate state. So, ang November ay October 31, November 1 and 2, araw ng mga patay or undas sa Pilipinas. Kaya marami yung mga pamahiin, marami yung mga maling paniniwala, marami yung mga ayon sa mga matatandang tradisyon, pero ang gusto nating kilatisin ay kung paano yan sa liwanag ng kasulatan. Paano yung mga paniniwalang yon according sa scripture. So, magkakaroon tayo ng very quick review. Ano yung tinatawag sa scripture na intermediate state? Ang intermediate state, according kay Lorraine Boatner, lalaki siya, ganun lang yung pangalan niya, isang theologian, sabi niya, the intermediate state is the realm or condition in which souls exist between death and the resurrection. Etong pag-aaralan natin ay ano yung kalagayan ng tao pagkatapos niyang mamatay, pero bago pa yung general resurrection. Sa pagitan siya. At etong kalagayan na ito ay ano yung sinasabi ng Bible sa gitna na kalagayan na ito. Tayo ay tao, tayo mamamatay, tayo ay, pag tayo namatay, saan tayo? Bago yung tinatawag na second coming ni Christ. So, nung nakaraan, pinag-aralan natin na itong turo na ito ay magpo-provide ng comfort sa believers, pero ito rin ay magbibigay ng warning sa unbelievers. Bakit? Dahil ito yung tinuturo ng scripture sa usapin na ito. Una, na immortal yung kaluluwa. Ang katawan natin ay mapupunta sa lupa. Genesis chapter 1 and 2, ganun ang pagkakagawa ng Diyos sa tao. Kumuha siya ng alabok, hininga ng buhay. Therefore, ang tao ay composed ng body and soul. Sa panahon ng kamatayan, yung katawan natin na galing sa lupa ay babalik sa lupa. At yung kaluluwa natin na inihinga ng Diyos ay babalik sa Panginoon. Ang kaluluwang iyon ay hindi namamatay. Pangalawa, dahil yung katawan na iyon na hindi mamamatay, patuloy siyang iiral pagkatapos ng kamatayan. At kung yung kaluluwang iyon ay patuloy na buhay or umiiral, nag-exist, sinasabi na ng scripture na may consciousness siya. Meron siyang alaala, meron siyang kamalayan, meron siyang pagkakakilanlan sa sarili niya. No? At may dalawa lang na binanggit ang Bible kung saan pupunta ang namatay pagkatapos ng kamatayan. Siya ay pupunta either sa langit, sa piling ni Kristo, or sa impyerno na nandun naman ang puot ni Kristo. So, yan ay very quick review lang, pero ngayon meron tayong titignan na limang errors pagdating sa intermediate state. Mga limang pinaniniwalaan natin na hindi tamang turo pagdating dito sa pagitan ng final coming at ng death. Number 1. Error number 1 ay yung cessation of the soul, tinatawag na annihilationism. So, itong annihilationism ay paniniwala na pagkatapos ng kamatayan, mawawala. Hindi na mag-exist yung isang tao. Normally, sa mga Christian annihilist, sa mga mga Christian sila, pero ito yung view nila, sa kanila, or religious annihilist,
Yung mga believers pupunta sa Diyos, pero yung mga unbelievers ay mawawala na lang. No? Katulad ng katawan na mawawala, yung kaluluwa nila ay hindi na rin mag-exist. Ito ay makikita natin earliest sa scripture, sa mga Sadducees. Naalala niyo yung tumutulig sa kay Jesus? Tatlo sila, scribes, Pharisees, and Sadducees. Pero dalawa yung faction. Mga Pharisees, tapos mga Sadducees. Kung itatranslate natin sa climate natin ngayon sa Christianity, etong mga Pharisees, sila yung conservative Christians. Etong mga Sadducees, sila yung mga liberal Christians. Anong ibig sabihin? Hindi sila naniniwala sa anything supernatural. Etong mga Sadducees, hindi sila naniniwala na may angels. Hindi sila naniniwala na mayroong afterlife. Hindi sila naniniwala na mayroong resurrection. Kaya pag binasa niyo yung Bible, yung nag-question kay Jesus about resurrection ay mga Sadducees. Nung hinuhuli na si Apostle Paul sa Acts, may Pharisees and Sadducees. Isang technique ni Apostle Paul ay sinabi niya, ang ipinaglalaban ko ay resurrection. Nagalit yung mga Sadducees. Naglaban yung mga Pharisees at Sadducees, nakatakas si Paul. Yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa mga non-physical things. Sila ay matatawag natin mga materialist. Naniniwala sila kung ano yung nakikita, ano yung nahawakan, yun lang ang totoo. Yung hindi nakikita, immaterial, hindi iyon totoo. Now, ganyan yung earliest sa mga annihilationism. No? At ganun din, ito ang pinaniniwalaan ng ibang mga liberal ngayon, mga materialist, at ibang mga sekta katulad ng Jehovah's Witness. Ang mga Jehovah's Witness, naniniwala sa langit, naniniwala sila sa mga masisave through good works, mali yun. Pero hindi sila naniniwala may impyerno. Mawawala na lang yung tao. So, again, ito ay hindi biblical dahil sinabi ng Matthew 10:28, nung sabi ni Jesus, kapag pinersecute kayo, huwag kayo matakot. Sa pumapatay sa katawan, matakot kayo kanino? Sa kanya na pumapatay sa katawan at kaluluwa. There is such a thing na punishment doon sa kaluluwa. Ang ibig lang sabihin ni Jesus doon ay ang tao, kaya lang nila mag-inflict ng punishment sa katawan. Walang taong pwedeng mag-punish ng kaluluwa. Diyos lang ang may kakayahan ng mag-punish ng katawan at kaluluwa. So, ginagamit nila yung text na to para sabihin, kita nyo, mawawasak yung kaluluwa. No, ang ibig lang sabihin ni Jesus doon ay magpaparusa. Hindi sinabing mawawala yung kaluluwa. Ang ibig sabihin, kayang magparusa sa katawan at sa kaluluwa. So, Luke chapter 16, verse 19 to 31, yung kay rich man at Lazarus, may dalawang text tayo na paulit-ulit gagamitin. Yung Luke 16, rich man and Lazarus, saka yung Hebrews 9:27, yung after this, the judgment. Ito yung dalawang weapons para sa ma-debunk yung mga false teachings regarding this. Yung Luke 16 sa rich man and Lazarus, hindi na-annihilate yung rich man. Hindi nawala yung rich man. Siya'y nandun pa rin. Conscious siya na pinaparusahan ng Panginoon. So, labas kay Christ, ang pagkawasak ay hindi ibig sabihin pagkawala. Kung hindi pagpaparusa. Tuloy-tuloy na umiiral, pero may parusa. Pangalawang error. Ito yung soul sleep. Psychopanikia. Soul sleep. Ito yung paniniwala na ang kaluluwa ay magiging unconscious pagkatapos ng kamatayan at magkakaroon lang ulit ng ulirat sa pagdating ni Christ, sa general judgment na, end of the age na. Ito yung belief na after death, walang malay. Gigising lang ulit, doon na sa judgment
day. So, marami ito, mga nagtuturo nito, katulad ng mga Anabaptist noong 16th century. Actually, alam nyo ba na isa sa mga earliest books ni John Calvin ay hindi Institutes, kung hindi pag-debunk dito sa soul sleep. May isa siyang libro. No? Ang mga naniniwala dito ay yung mga Seventh-day Adventist, pati mga Jehovah's Witness. So, di ba yung Jehovah's Witness, yung mga unbelievers, yung mga hindi masasave, mawawala. Pero yung mga believers, tulog. Magkakamalay na lang sila sa glory, sa view nila. Ano yung mga text na gamit para dito? Ang lahat ng text ay misinterpretation, kaya ginawa nila itong proof text. For example, Ecclesiastes 9:5. Marami Old Testament, may iilan New Testament. Sabi ng Old Testament, the dead know nothing. Kaya pag nagbabasa rin kayo ng Psalm, katulad ni David, nung Psalm 6, Psalm 30, Psalm 88, si David humihiling sa Panginoon na iligtas siya. Kasi sabi niya, pag namatay ako, paano kita pupurihin? May mababasa kayo sa Psalms na ganon. Katulad yan itong Ecclesiastes 9:5. Iniisip nila na interpretation nito ay after death, unconscious ang tao. Walang memory, tulog, walang kamalayan. Pero tandaan natin, ang Old Testament ay hindi complete revelation. At merong sariling context ang Old Testament. Ang isa sa mga igagalang natin sa usapin ng interpretation ay yung progress of revelation. Kung papaanong palaki ng palaki, palinaw ng palinaw, yung revelation ng Panginoon mula simula hanggang dulo. No? So, palinaw ng palinaw ito. So, sa usapin ng Ecclesiastes 9:5, pati itong mga Psalms na ito, sinasabi lang nito yung perspective at opportunities ng mga nabubuhay compared sa mga namatay. Na compared sa mga namatay, from the vantage point ng buhay, na para silang walang alam. Na para silang walang malay. No? Yung Koheleth, ayan yung preacher, observation yan from the vantage point ng living. Sa paningin ng mga buhay, ang mga patay ay tahimik. Sa buhay ng mga sa lugar ng mga buhay, ang tingin sa mga patay ay hindi makakausap. Therefore, yan yung wordings at language na ipinapakita sa atin ng Old Testament. Katulad ni David, na sinabi niya, paano kita pupurihin kung patay na ako? From the vantage point iyan ng mga buhay. Ang tawag sa Old Testament ay Sheol. Ang Sheol ay realm of the dead. Mapa believer o unbeliever ay mapupunta sa realm of the dead. Ang contrast nito ay realm of the living at realm of the dead. Ang paningin ng mga Old Testament ay lugar ng mga patay. At sa lugar ng mga patay ay ganito ang kanilang perception. Mas magiging malinaw yung doctrine ng heaven and hell later on sa New Testament. Hindi natin sinasabi na wala pang revelation ng heaven at hell sa Old Testament, pero malinaw. Nung si Christ na yung nagtuturo, very clear. Nung sinasabi niya tungkol sa heaven at sa hell. Pero sa Old Testament, ang division ay realm of the living at realm of the dead. Muli, hindi natin sinasabi na sa Old Testament, walang langit at impyerno. Ibig lang natin sabihin, igalang natin ang wording ng Old Testament, kung paano siya isulat, at pag binasa natin siya, ganito naiintindihan ni David. Ganito naiintindihan nung Koheleth sa Book of Ecclesiastes. Naalala niyo, yung Book of Ecclesiastes, yan yung book na vanity, vanity, vanity. Everything is vanity. Bakit vanity? Sa Book of Ecclesiastes. Kasi may hangganan yung buhay.
Sabi niya, anong pinagkaiba ng matalino sa hindi matalino? Pareho naman silang mamamatay. Anong pinagkaiba ng mayaman sa hindi mayaman? Pareho naman silang mamamatay. Ang pinatutungkulan ay yung kaibahan ng kaiklian ng buhay, pagiging vain ng buhay dahil ito'y maikli, dahil mamamatay tayo. No? So, yun ang pinatutungkulan sa usapin ng the dead knows nothing. Hindi sinasabi na walang malay pagkatapos ng kamatayan. Kung hindi vantage point yun ng mga Old Testament saints. Now, New Testament tayo. Sa John chapter 11, verse 11 to 14, marami pa ibang verses pero isa lang, for time's sake. John 11, verse 11 to 14. Dalawang beses sinabi ni Jesus na natutulog lang si Lazarus. Now, i-interpret ba natin na yung sinabi ni Jesus natutulog lang si Lazarus bilang walang malay? No. Euphemism iyon ni Jesus para sabihin na patay na si Lazarus. Actually, na-misinterpret siya ng mga disciples. Sabi ng mga disciples, kung natutulog lang siya, makaka-recover siya, gagaling din yan. Tapos may comment si John, sabi niya, akala nila sinasabi ni Jesus, tulog talaga siya. Hindi nila naintindihan yung figure of speech ni Jesus, sabi ni John. Tapos, diniretso sila ni Jesus, kasi hindi nila maintindihan yung kanyang sinasabi. Sabi ni Jesus, patay na siya. Therefore, sa New Testament, hindi ginagamit ang word na sleep sa mga patay bilang kahulugan na ang mga patay na believer ay natutulog. Kung hindi, ito'y euphemism. Ito'y language para sabihin na sila ay, ito'y metaphor para sabihin na ang kamatayan ng believer ay pansamantala lang, parang natutulog lang. Si Lazarus, tinawag ni Jesus na natutulog kasi bubuhayin ulit siya eh. Yung mga believers, tinatawag ni Paul na natutulog, those who sleep in the Lord, sila ay mareresurrect ulit. Sila ay bubuhayin muli ng Panginoon. Ito ay temporariness nung intermediate state. Hindi sinasabi na unconscious. Sabi ng Luke 23, verse 43, sabi ni Jesus sa magnanakaw, today you will be with me in paradise. Hindi niya sinabi na sa general resurrection, makakasama mo ako. Hindi, sabi niya ngayon din. Pag namatay na ako, namatay ka na, magkasama tayo. Sabi ni Jesus. Philippians 1:23, to depart and be with Christ, for that is far better. Hindi sasabihin ni Apostle Paul na better na nakunin siya ng Panginoon kung siya ay unconscious pala. Hindi niya sasabihin niya. So, after death, ang believers ay diretsyong pupunta sa presensya ni Kristo. Hindi unconscious. Pangatlong error, ito yung intermediate corporeality. Ito naman ay hindi talaga siya formal doctrine kung hindi cultural at traditional pamahiin. Yung mga paniniwala sa multo na nandito sa paligid natin, no? Ito yung paniniwala na yung mga multo ay nananatili sa lupa, nakikipag-usap sa tao, o kaya pwede mong tawagin. Saan galing ito? Hindi sa Bible. Galing ito sa paganism, sa folklore, at sa mga animistic tradition, mga espiritista, no? Anong katibayan sa Bible sa mga quote-and-quote na multo? 1 Samuel 28. Nung si Haring Saul ay tinalikuran siya ng Diyos. Hindi kasi siya sumunod sa Diyos eh. Tinalikuran siya ng Diyos, namatay na si Samuel. Pinagbabawal sa Israel ang pakikipag-usap sa patay. Si Saul mismo ang nag-ban noon dahil utos ng Diyos. Pero si Saul nag-disguise, nagbalat kayo, pumunta sa isang mangkukulam, or witch of Endor.
necromancer. Pumunta siya doon, tapos gusto niyang makausap si Samuel. No? Tapos, sa 1 Samuel 28, nag-appear talaga si Samuel. Nagpakita talaga si Samuel. No? Ito ginagamit nilang proof text, nakita mo? Talagang merong mga existence ng mga multo. Pero tandaan natin na itong pangyayaring ito ay binigyan lang ng Diyos ng permission. No? Binigyan lang ng Diyos ng permission para hatulan si Saul. Ibigay sa kanya yung final judgment sa kanya. Alam niyang hindi na siya kakausapin ng Diyos, pero nagtangka pa siya sa pamamagitan ng ipinagbabawal ng Diyos para makapakinig sa Diyos. Isipin niyo yun? Gumamit siya ng... Tapos, ipinadala ng Diyos si Samuel sa ganong form. Anong sinabi ni Samuel? Judgment. Nung nagpakita si Samuel, ginudge niya ulit si Saul. Iyon ay prophetic judgment ng Diyos sa kanya. So yung narrator, sinulat niya ito para sabihin na bawal itong gawin. Hindi ito isang kwento tungkol sa normal na pangyayari to, araw-araw nangyayari to. Hindi. Again, ang mga exceptional event tulad nito ay hindi ordinary na nangyayari. Hindi ordinary event. No? Ang isang sinabi pa nga ni Pastor Noel dyan sa text, sa 1 Samuel 28, nagulat yung witch. Kung totoong nagagawa niya yon, ba't siya nagulat? Kung totoong palagi niya nang ginagawa yon, kung totoong may nakakakita talaga siya ng mga ganon, bakit nung niloob ng Panginoon, sumigaw? Sabi niya, iba to Siya mismo nagulat. Ibig sabihin, hindi ordinary yung nangyayari sa kanya. Yung experience na yon. Again, Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die after ng death. Anong mangyayari? Judgment. Tapos na. May isa pang case na napagkamala ng mga disciples na multo si Jesus. Naalala nyo, nasa tubig sila, nasa boat sila, naglakad si Jesus sa tubig. Sa Luke chapter 24. Tapos natakot yung mga disciples. Ang sabi nila, may multo. Naglalakad sa tubig. Alam yung sabi ni Jesus? Sabi niya, Luke 24:39, a spirit does not have flesh and bones. As you see, I have. Ba't tinama pa ni Jesus yung theology nila? Sabi ni Jesus, anong multo-multo? Walang katawan yung multo. Hindi mo makikita ang multo. Walang buto yung multo. Hindi mo mape-perceive ang souls. Nagturo pa si Jesus habang takot sila, no? Multo! Mali kayo. Error. Pangatlong error sa intermediate state. Sabi ni Jesus. So, isa sa mga kailangan nating maintindihan ay yung walang physical form ang soul. Body and soul. Ang body, yan yung material. Nakikita na, amoy, nahahawakan, naririnig. Ito. Pero yung soul ay immaterial. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya nakikita. Hindi siya naririnig. Hindi yun ginagawa ng mga, sino ba yung palaging nasa palabas kapag November? Hindi Casper, bro. Yung Ed. Kaliwag. Kalawag. Ano? Hindi. Huwag kayong magpapaniwala na nadedetect yung kaluluwa. Radar, ano ba yun? Ano ba yun? Bakal. Ang kaluluwa ay immaterial. No, actually may isang sino ba yung sumulat nun? Si Bavinck sa kanyang Reformed Dogmatics. Sinabi niya na sa scripture pinapakita lang sa atin na may mga physical, yung mga walang physical para maintindihan natin ito. Kunyari ang Diyos.
Sinasabi ng scripture, ang kamay ng Diyos, ang hininga ng Diyos, ang nakatungtong ang Diyos, pero walang physical form ang Diyos in Himself. Siya ay immaterial. Ang mga anghel ay immaterial. No? Walang physical form yung mga angels. Pero, dinedescribe yun sa scripture sa paraan na maintindihan natin yung kanilang work at maintindihan natin yung kanilang identity. Ganon din yung kaluluwa. Yun mismo yung sinabi ni Jesus sa mga disciples, Luke 24. Ang mga kaluluwa ay walang katawan. In and of itself. Yung kaluluwa ay basically, ang kaluluwa ay hindi katawan. No? So, maging maingat tayo doon. So, paano natin may explain yung mga ganong phenomena? Bakit may mga nagsasabi, nakakita sila ng multo or what? Of course, hindi natin ma-explain lahat, pero pwede iyon ang mga psychological phenomena. May mga sleep paralysis, mga nag-hallucinate. Sa mga nakakausap ko regarding sa usapin ng mental disorder, ang isa sa mga malalala na mental disorder ay yung mag-hallucinate ka na. Anong ibig sabihin? Nakikita mo yung hindi totoo. Nakikita mo kung ano yung naiisip mo. Physically mo nakikita kung ano yung naiisip mo. Mental disorder iyon. Mga natural phenomena, tulad ng mga hindi natin nakikita pero natural sa mundong ito. Mga gumagalaw na bagay dahil sa magnetism, mga bigla na lang nagliliyab dahil sa mga gas, at kung ano-ano pa ng mga natural phenomena. Meron pang isa na nakalimutan kong i-search, yung pag tumingin ka sa isang bagay, ang makikita mo ay mukha. Pag may form lang ng mata at bibig, kunyari 3 bilog lang yan, mapaperceive mo ay mukha. Yeah, it's a psychological phenomena yon. Hindi sinabi na multo yun. Naghahanap tayo ng mukha sa lahat ng bagay. Makita mo yung puno, ay mukha. Ay mukha. Mapaperceive na ano? Multo. Pero hindi naman, no? So, at warning, sa scripture, Leviticus 20 verse 6, ipinagbabawal ng Panginoon ang pakikipag-usap sa patay. Pinagbabawal ng Panginoon. Hindi dapat makipag-usap at mag-attempt na mag-communicate sa mga patay. Bakit inutos to ng Panginoon? Inutos to ng Panginoon para tayo ay protektahan. Pwede protektahan tayo ng Diyos sa demonic deception kasi pwedeng isang reason ay talagang demonyo. Ano sinabi ng scripture? Even Satan himself can transform into an angel of light. Mukhang inosente, mukhang totoo. Pinaprotektahan tayo ng Diyos mula sa mga demonic deception. Maghahanap pa tayo ng ibang revelation, imbis na buklatin yung Bible, gusto makipag-usap sa patay. Fostering idolatry, yung pakikipag-usap sa patay, palaging nag-perform ng idolatry, at inaalis yung dignity at reality ng death. No? Tandaan natin, in this third error, walang in-between state apart from the intermediate state. Apart sa sinabi natin na heaven at hell, walang third place. No? Speaking of third place, yung pang-apat na error, ito ay formal teaching ng Roman Catholic Church. Ano yun? Purgatory. Basahin natin mismo sa kanilang catechism. Sabi ng Catechism of the Catholic Church, ang haba ng catechism nila, oh. Tingnan mo, paragraph 1031. Aba. Ito yung sinabi sa kanilang catechism. All who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. So, ibig sabihin yun, namatay na mga totoong believer, sila na totoong pupunta sa piling ng Diyos, pero impure pa. Sabi ng Catholic Church. But after death, they undergo purification.
so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The church, yung Roman Catholic Church, yung Roman Church, gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the dead. Sineparate nila, sinasabi nila, ang purgatory ay hindi impyerno, ang purgatory ay para sa believers, ang purgatory ay para sa mga totoong nananampalataya, pero hindi pa pure. Bago pumunta ng langit, meron pang purification na condition. Yun yung purgatory. So, ang Roman Catholic doctrine na ito ay nagtuturo na sobrang banal ng langit na bawal kang pumunta doon kung ikaw ay may sala, at ang paraan ng Diyos para i-purify ka ay yung purgatory. Yun ang turo ng Roman Catholic Church sa mga believers. No? So ito ay temporary, hindi sinabing eternal, temporary. Kapag na-purify ka na, pupunta ka na sa langit. Yun ang doctrine nila. Para ito sa mga venial sins, mga kasalanan na hindi na pagsisihan, mga kasalanan na hindi na-sanctify, kailangan daw ito, yung purgatory. Saan galing yung purgatory? Sa apocryphal books. Hindi tayo naniniwala sa apocryphal books. Galing ito sa 2 Maccabees 12:45. Dahil doon, may nakasulat na, sino ba yun? Si Judas Maccabeus, nakakita sila ng mga Israelite soldiers na nung namatay sila, ay merong bit-bit na mga idols. Nung namatay yung mga soldiers, may mga hawak na idols, concerned sila sa kaluluwa. Kaya ang ginawa nila, Judas Maccabeus, pinag-pray nila yung patay para patawarin sila ng Diyos. So, galing yung intercession ng saints, no? Yung pagpe-pray sa mga patay. Tapos, ganun din, etong purgatory, galing dun sa doctrine na yon, sa apocryphal book na yon. At ito ay ginawang formal doctrine sa Council of Trent, 1563. Now, isa pang text na ginagamit nila ay 1 Corinthians 3:15. Sila sabi doon, di ba? Sila ng mga ministers, they will be tested through fire. He will be saved, but only as through fire. 1 Corinthians chapter 3. Pero mali sila ng interpretation dito. Yung dadaan sa apoy sa 1 Corinthians 3 ay hindi yung tao. Sa 1 Corinthians 3, ang dadaan sa apoy ay yung kanilang works. Yung kanilang ginawa. Yung sinabi doon na gold, yung sinabi doon na perishable, yun ay yung mga ginawa nila. Hindi yun sila. Hindi yun yung tao, no? So, tungkol ito sa ministerial labor, hindi purification of believers after death. So, anong judgment? Evaluation, analysis? Walang sinasabi yung Bible tungkol sa purgatory. Wala, ni isa. Anong position ng Scripture? Anong makakapaglinis sa atin? Saan tayo nililinis? Sa once and for all sacrifice ni Christ. Yun yung sanctification natin. Yun yung panlinis natin, yun yung cleansing natin, si Christ. Hindi purgatory. Napaka-inconceivable nun. Na isipin mo, binayaran ni Christ yung lahat ng kasalanan mo, tapos kailangan pagbayaran mo ulit. Kailangan i-cleanse ka pa, sa kinlens niya na ng mga kasalanan ng mga believers. Kaya ito ay against sa finished work ni Christ. At kung meron mang lugar kung saan tayo pinababanal, inaalis yung mga dross natin, saan yon? Dito. Sa buhay na to. Araw-araw, sa ating prayer, daily life, dito sa buhay, ito na yung
pangpurga sa atin, kung gusto nila yung term na yon. Dito na tayo pinupurga sa buhay na to. Araw-araw. Ito na yung purgatory mo, believer. Dito na. Inaalis ng Diyos yung mga kasalanan natin na, kita mo yung kasalanan mo, i-repent mo. Kita mo yung kasalanan mo, Joseph, i-repent mo. Kasalanan mo, i-repent mo. Dito tayo sinasanctify. Hindi after death, before death. Hindi mo tayo sa kamatayan. Kaya ang pinagpipray natin ay ang buhay. Yung buhay na believer yung pinagpipray natin. Lord, sanctify us. Lord, sanctify mo ang ating mga kapatiran. Hindi natin pinagpipray after death. Pinagpipray natin before death ng ating mga unbelieving at believing, no? At in a pastoral sense, yung purgatory, inaalis niya yung comfort. Sipin mo, pagkamatay ng believer, hindi sa langit. Pagkamatay ng believer, pupurgahin pa siya. Ang sabi ng scripture, after death, may hope dahil kasama na si Christ. Hindi sinabi ni Apostle Paul na to be absent in the body is to be present in purgatory. Sabi niya, present with the Lord mismo. Sinabi niya, to live is Christ and to die is, hirap eh. Purgatory pa rin. Hindi, gain. Gain agad. Isipin niyo yung thief on the cross. Daming kasalanan pa nun. Anong sinabi ni Christ? Today, you will not be with me. No? Hindi kita makakasama. Purgatory ka muna. Hindi. Anong sabi ni Christ? Today, yung very sinful man na yon will be with me in paradise. Comfort yun sa atin. Kahit kaano tayo makasalanan, kung ang ating kumpiyansa ay na kay Kristo, kasama niya tayo. Kasama niya tayo. Ang salvation natin ay na kay finished work ni Christ, hindi sa purgatorial suffering. Yan yung nilabanan ni Martin Luther. Indulgence. Yung indulgence, nagpapabayad yung Roman Church para makatakas sa purgatory yung mga mahal nila sa buhay. No, tindi. Ginawa pang Anyway, di na ako pupunta doon. Baka iba itanong niya eh. Number 5, last na. Mabilis na lang. Post-mortem opportunity. Ito yung paniniwala na meron pang opportunity after death para ma-convert, para ma-save. Of course, hindi lahat ay pantay-pantay yung paniniwala dito. May mga naniniwala na after death, may opportunity pa rin yung mga hindi nakapakinig ng gospel. Yung iba naman, may opportunity pa rin after death, pipreachan pa rin sila ng gospel. Pero yung pinakamalala na PMO ay yung mga universalist na lahat daw ay mapupunta sa langit. Walang mapupunta sa impyerno. Utterly unbiblical. Si Robel, isang liberal na Christian, sa kanyang book na Love Wins. Napaka-catchy ng title, no? Love wins, therefore walang hell. Love wins, therefore lahat pupunta sa langit. Mali, hindi biblical. No? Ano pa? Sino pa yung nagtuturo nito? Mormons. Lahat ay pupunta sa heaven, pero hindi same level ng heaven. Kaya very passionate yung mga Mormons kasi gusto nila nung higher level ng glory. No? So, institutionalize yun, yung Mormonism. So, again, ang sabi ng scripture, Hebrews 9:27, after death, walang probation. Judgment agad. Ganon din yung Luke 16, verse 19 to 31. Sabi ni Wayne Grudem, sabi ni Wayne Grudem, the idea that people have a second chance to accept Christ after death would also destroy the most motivation for evangelism and missionary activity today. Isipin nyo, may opportunity pala after death, bakit pa ako mag-evangelize?
Pwede pa pala after death. Kung totoo yun, why evangelize? Pero dahil hindi totoo yun, this is all the opportunity that we have. Eto na lang, wala nang iba. Pagkatapos ang buhay na to, wala na. Sabi niya, and is not consistent with the intense missionary zeal that was felt by the New Testament as a whole, that was especially exemplified in the missionary travels of the Apostle Paul. Summary, last. Tatlong summary. Number 1, ang time para mag-repent at maniwala ay ngayon din. Wala nang pagkakataon after kamatayan. Ngayong buhay na to. Kaya ang sabi ng scripture paulit-ulit, the day of today is the day of salvation. Pangalawa, ang atonement ni Christ ay perpekto, kumpleto, hindi na kailangan dagdagan. Hindi mo kailangan mag-suffer pa para sa iyong salvation. Nag-suffer na si Christ. Tapos na, perpekto na. Para sa ating salvation. Pangatlo, ang pag-intindi natin dapat ng afterlife ay hindi hinuhubog ng media, hindi hinuhubog ng mga vlogger, hindi hinuhubog ng pamahiin. Ang ating paniniwala ay dapat hinuhubog ng kasulatan. So, dito tayo nagtatapos. Sige, any question? Next Sunday, ang tatalakayin na natin ay hindi na intermediate state, final state na. Ano na yung estado ng mga righteous sa final state, at lastly, ano yung estado ng mga unbelievers sa final state. So, say, any question? Si Jeshu. Welcome, bro. Salamat po sa pagtuturo. May tanong po ako regarding dun sa mga ghosts. So bilang hindi po tayo naniniwala sa mga ganito, ano po ang prudent na Christian advice sa mga kumbaga mga may hilig sa horror, mga horror movie o kaya naman yung mga horror house? Dapat ba ang mga Christian nakikita sa mga ganitong sitwasyon? Pati yung Halloween, yung mga ganun po. O wise na bilang Christian, umiwas tayo sa mga ganito since di naman tayo naniniwala sa mga ganyan. O nagpipid pa ng mga, ayan nga, mga hallucination. Yeah, tama. So yun po, yung tanong ko. Thank you Don, bro. So, pagdating sa usapin na yan, personally, ako ay naniniwala na meron tayong Christian liberty na to do it or not to do it. Pero, ang lahat ng usapin ng Christian liberty ay kailangan merong prudence. Hindi lahat, sinabi ni Apostle Paul, hindi lahat ng allowable ay beneficial. So, kung lalo na nakikita natin yung sarili natin na through this, tayo ay napapapaniwala. Kaya matatakotin ka talaga, bigla kang babangungutin dahil doon sa pinanood. Talagang naapektuhan ka. Tapos talagang natatakot ka. Sabi nga ni Pastor Noel, merong mga Christian na naniniwalang walang multo, pero pag madilim na, hindi na kayang pumunta doon sa banyo mag-isa. So, ibig sabihin, naapektuhan yung belief niya. Ibig sabihin, napapapaniwala talaga siya. So, kailangan maging personally, maingat tayo sa sarili natin. Hindi naman siya sinasabing, lahat tayo, bawal, wag ganyan. Pero, kung alam mo sa sarili mo na naapektuhan yung faith mo, it's prudence. Dapat maging maingat tayo doon. At hindi natin ito iba-broad brush na lahat tayo pwede. Kasi hindi lahat pwede. Hindi lahat kaya. Pero, hindi rin sasabihin na lahat bawal kasi hindi natin pwede i-bind yung conscience kaagad in terms ng sa mga may freedom naman sila. So, kaya dito sa usapin ng liberty of conscience, kailangan kilala natin yung sarili natin, evaluate natin yung sarili natin, kasi baka nga naman, sasabihin natin, hindi ako naniniwala dyan, pero yung pala, takot na takot ka na. So, maging maingat tayo sa usapin ng death. Ayan.
Tapos may isa pa na nabasa ako doon, yung usapin ng madedesensitize sa kamatayan. Sa sobrang panonood ng mga gore. Isa ako, hindi ko na ginagawa yun, pero nung medyo kabataan ko, palagi ako madalas manood ng gore. As in, talagang yung dugo, sumisirit, ganyan. Na may mga nabasa ako na pwede kang ma-desensitize. Parang wala na lang sa'yo yung mga usapin ng ganon. Kaya isa rin na prevention, maging maingat sa ganon. Any follow-up? Wala na po. Thank you po, Pas. Thank you. Other questions? Tito? Tungkol sa body, soul. Yes po. Ang tayo ba, paano yung spirit? Iba ba yan sa soul at sa spirit? Iba ba yan? Body, soul, and spirit. Kasi may sinabi, body, soul, spirit, be preserved blameless. And the spirit may be saved. Diba? Paano natin to yan? Ano ba yung kaibahan nito sa soul at sa nitong spirit? Yes po. Thank you, Tito, sa question. Merong dalawang view tungkol po dito. Dalawa yung pananaw tungkol sa body and soul. At yung dalawang pananaw na ito ay yung tatawag na trichotomous view, na ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. At yung isang pananaw, ang tao ay binubuo lamang ng katawan at ng kaluluwa. Ang personal view ko at nung 1689, ang tao ay binubuo lamang ng dalawa, ng katawan at ng kaluluwa. May iba-iba po ng mga text na mababasa tayo sa scripture na nag-proof text sa bawat pananaw na ito. Pero doon sa Magnificat ni Mary, isang lang po, Tito, isang verse. Luke chapter 1 verse 46 to 47. Sabi po dito nagpuri si Mary dahil ginamit siya ng Panginoon para ipagbuntis si Jesus. Sabi ni Mary, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." So doon po sa dalawang verse na yon, binabanggit na ang kaluluwa ni Maria ay nagpupuri sa Diyos at yung espiritu ni Maria ay nagsasaya sa Diyos. So dito po sa text na ito ay dinedescribes synonymously. Parang katulad ng Psalm. Iisang bagay dinedescribe ng dalawang beses para ipahatid yung emphasis. So parang sinasabi po dito na hindi magkahiwalay yung pagpupuri ng kanyang kaluluwa sa pagpupuri ng kanyang espiritu. Kung hindi, yung loob na pagkatao ni Maria ay nagpupuri sa Panginoon. So, pero dalawa po yung pananaw na yon. Meron ding pananaw na ang tao ay katawan, espiritu, at kaluluwa. Trichotomous, yung isang pananaw ay dalawa, katawan lamang at kaluluwa. Sige po, Tito. Any follow? Thank you po. Other question? Or comments? Kasi after, sa next Sunday, hindi na intermediate state. Pero pwede pa rin naman pag-usapan. Glory na. Next.